may 2 persons of interest na ang mga otoridad sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi. Bantay sarado naman ang mga pulis at sundalo ng campus habang patuloy ang investigasyon sa krimen. Live mula sa Marawi, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kamusta na ang lagay ng mga estudyante dyan ngayon? Shiki, bawat sulok nga ng gusali dito sa loob ng Mindanao State University, may mga nakabantay na mga sundalo at pulis. At ang mga estudyante naman, hindi pa rin kampante. Kaya ang ilan sa kanila, kanya-kanyang uwi dahil pa rin sa takot sa nangyari noong linggo. Nagmamadaling sumakay ang mga estudyante sa mga pinadalang sasakyan ng kani-kanilang probinsya. Gusto na raw nilang umuwi muna, lalo't balot pa rin sila ng takot at trauma sa nangyaring pabombomba dito sa loob ng universidad. Final exam sana ngayon dito sa MSU pero pansamantala muna itong itinigil. Sisikapin daw ng pamunuan ng eskwelahan na maibalik sa normal ang lahat sa lalong madaling panahon. Malaking tulong daw ang pagdating ng mga otoridad pero mas makampante raw ang mga estudyante kung matutukoy na ang dahilan ng pagsabog at kung sino ang may pakana nito. Sa ngayon, tukoy na ng PNP na isang improvised explosive device with high explosive RPG ang bombang ginamit. May na-recover ding bag na posibleng pinaglagyan ng IED. Inalis na rin ng PNP ang posibilidad na suicide bombing ang nangyari. May 2 persons of interest na silang iniimbestigahan sa ngayon. Hindi muna pinangalanan habang gumugulong pa ang investigasyon. Ang sabi lang nila, dati na nasangkot ang 2 sa ilang pang pagpapasabog. Sa parte naman ng AFP, isa sa mga anggulong tinitignan ang posibilidad ng paghihiganti ang motibo lalo't inako na ng ISIS ang krimen. Wala rin daw koneksyon sa giyera ng Israel at Hamas ang pabobomba dito sa Marawi. Maging ang mga Muslim leader dito sa Mindanao, wala nakikitang koneksyon dito. Sa ngayon, Shiki, pinagbabawal muna ng pamunuan ng MSU ang mga estudyante na magsagawa ng rally o solidarity walk dito sa loob ng campus. Hindi muna pinapayagan na magkaroon ng pagtitipon bilang pag-iingat. Shiki. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.